Talagang sino may nagsasabing pag matatanda ay hindi na pwedeng gumalaw dahil matitigas na ang balakang. Ano? Pinatunayan po nila kanina na walang edad, no, pagdating po sa sasayaw at higit sa lahat sa pagbibigay ng parangal, no, sa ating Panginoon. Of course, we are doing that for God's glory alone. Amen po ba? Kaya salamat po sa mga kababaihan. Kaya pala naubos yung bulaklak kanina sa labas ng church. Ngayon alam mo na kung saan napunta yung kinuha ni Inharvest ni Sister Charlene kanina. Ano? So, muli, good morning po sa ating lahat. At sabi nga kanina, no, ni Pastor Dan, this is the last Sunday of our Missions Emphasis Month. At isa pong kagalakan dahil ang iglesang ito ay patuloy po na nagbibigay ng parangal, pag-alala sa ating Panginoong Diyos na siyang dakilang missionary at sa ating pong mga missionaries all over the world na kung saan po ay ang layunin po ng ating Missions Emphasis Month ay para po ipanalangin, suportahan ang mga manggagawa po ng ating Panginoon, lalo na po sa pagpapalaganap po ng mabuting balita at sa paanong paraan po natin masuportahan, matulungan ang mga misyonary na ito sa pamamagitan po ng ating panalangin, sa ating pong kaya maibigay sa kanila, no? At higit sa lahat, bilang pagsuporta ay tayo rin mismo, no? Bilang pagsuporta sa gawain ng ating Panginoon, tayo mismo, every individual ay meron pong obligasyon na magbahagi po ng mabuting balita. Hindi man po sa iba-ibang bansa, hindi man sa ibang lugar, kundi sa ating pong lugar, sa ating pong sariling pamilya, sa ating pong mga kaibigan na hindi pa po nakakilala sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. At ngayong umaga, dako na po tayo sa ating pong mensahe, pang fourth sermon, and this is the last sermon, no, from our denomination, no, na kanila pong ibinigay sa atin. So this is a series of sermon. Ang title po ng mensaheng ito, Complete and Empowered in Jesus for Missions. Sa Tagalog, kompleto at may kapangyarihan kay Jesus para sa mga misyon. From the book of Colossians, or Colossians chapter 2 verse 9 to 15. Balikan lamang po natin yung mensahe last Sunday. Noong nakaraang linggo ay isang makapangyarihang paalala po sa bawat isa sa atin kung sino si Jesucristo sa ating buhay. Amen? Amen. Sa ating simbahan, sa buong mundo o sa buong sansinuko. At ang pagiging sapat ni Jesucristo ay kayang tugunan ang lahat ng pangangailangan. Ang lahat ng pangangailangan ng mundo, maging ang ating sariling pangangailangan o maging ang pangangailangan po ng buong simbahan o ng iglesia, upang sa ganun po ang misyon ng ating Panginoong Jesus na iniwan niya sa atin, iniatas niya sa atin, ay magpapatuloy at patuloy po itong masusustain. At ngayong umaga, sa pagtatapos po ng serye ng ating Missions Emphasis Month, samahan niyo po ako at ating pong pagbubulay-bulayan muli ang mensahe po ng ating Panginoong Jesucristo na makikita po natin dito sa Colossians chapter 2 verse 9 to 15. Tayo po na isang sandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami Lord ay nagpapasalamat sa umagang ito
na muli po kaming dinala sa lugar na ito sa iyong bahay-sambahan upang kami ay magpuri, sumamba, at itataas ang iyong dakilang pangalan. Sapagkat karapat-dapat lamang na ikaw ay parangalan. Karapat-dapat lamang na ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa oras na ito, Panginoon, ihanda niyo po ang aming mga puso. At higit sa ano pa man, ay patuloy na ikaw ang aming pararangalan ngayong umaga sa pamagitan ng mga salita mo, Panginoon. Tulungan mo po kami at samahan sa oras na ito upang maunawaan po namin ang hiwaga ng iyong mga salita. Inihiling po namin ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na siyang kumilos sa aming kalagitnaan. At maunawaan namin, Panginoon, ang mga mensahe mo. At higit sa lahat, tulungan mo po kami na ito po'y aming paisabuhay sa aming po pang araw-araw na pamumuhay. Salamat po, O Diyos, gawin mo tungtungan ng iyong mapaglingkod upang ikaw ang siyang maitaas at maluwalhati sa aming kalagitnaan. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Yung binasa po nating talata kanina sa Colosas ay mayaman po sa malalim na katotohanan tungkol sa kataas-taasang kapangyarihan ni Kristo magpakailanman. Gayon din ay binibigyan din po ng mga talata na ito na kay Kristo, kapag tayo po ay na kay Kristo na, tayo ay ganap at lubos na may kapangyarihan para gawin ang mga ipinapagawa sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pagmimisyon o anumang ministry na atin pong kinabibilangan. At atin pong isa-isahin ito pong tatlong punto na itinuturo po sa atin ng Colossians chapter 2 verse 9 to 15, na kung saan dito po sa verse 9 sinabi po rito, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. Dito po ipinapakita po ng talata na ito na sinasabi po the fullness of Christ. Ibig sabihin sa Tagalog, ang kapuspusan ni Kristo. Ang kapuspusan ni Kristo. Na kung saan, ang talatang ito po ay nagpapahayag ng banal na kalikasan ni Kristo na nagpapatunay na si Jesus ay ganap o tunay na Diyos. Bawat katangian ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, ang karunungan, pag-ibig at kabanalan ay mamalagi o namamalagi kay Kristo. At dito po yung salitang kapunuan o kapuspusan ng Diyos. Ito po ay tumutukoy sa kumpletong banal na kalikasan na nananahan kay Kristo. Dito po pinapakita na hindi lamang bahagyang Diyos si Kristo, kundi siya po ay ganap na banal. Hindi naman po ito isang refleksyon ng kapangyarihan, kundi pinatunayan po dito na ang ating Panginoong Jesucristo ay totoo at ganap na Diyos. Amen? Nangangahulugan din po ito na kapag tinitignan po natin si Jesus, ay makikita natin ang puso, ang katangian at ang kalikasan ng ating Diyos mismo. Ang misyon ng Diyos sa mundo ay nakabatay sa katotohanan kung sino si Jesus. Wala pong ibang pinapakilala na Diyos kundi ang Panginoong Jesucristo lamang sa banal na nakasulatan. Dahil siya ay ganap na Diyos, ang kanyang gawain o yung kanyang ginawa doon sa cross ay walang katapusang halaga at kapangyarihang nagligtas at magliligtas pa sa marami pong taong makasalanan. Yung salita po dito na sinasabing naninirahan ay nagpapahiwatig ng isang
permanenteng naninirahan kay Kristo ang lahat po ng katangian ng Diyos. Ang banal na kalikasan ay hindi lamang po humipo kay Jesus pansamantala. Ito po ay permanenteng namamalagi sa Kanya. Ibig sabihin, kung ano po ang katangian ng Diyos, yun din po ang katangian ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang Diyos at si Jesus ay iisa lamang. Amen? No? Si Jesus po ay nagkatawang tao. At ang katotohanan ito ang sentro ng ating pananampalataya. Ibinukod o ang katotohanan ito ay patuloy po nating pinatutuhanan. At ang katotohanan ito ay patuloy po nating isinasabuhay sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. At dito po ay binubukod nito na si Jesus sa lahat ng iba pang relihiyon, propeta o guro, siya ang sagisag ng banal, ang walang hanggang salita na naging laman. Ang sabi nga po ng John chapter 1 verse 14, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita natin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Now, dito po sinasabi na ang pag-alam at pag-unawa sa kabuuan ni Kristo ay nagbibigay sa atin ng katapangan upang gawin po natin ang pagmimisyon. Nagbibigay ito ng lakas ng loob sa bawat isa sa atin. Upang tayo po ay mayroong lakas ng loob, upang mayroon tayong tapang, upang sa ganoon ang mensahe ng ating Panginoong Diyos ay atin pong may pahayag sa iba't ibang uri ng tao. Pitpit po o taglay yung kapangyarihan na mula sa ating Panginoon. Kaya hindi po tayo dapat matakot sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng otoridad. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan at otoridad upang maibahagi ang mabuting balita ay pinapalagana po ng ating Panginoong Hesukristo more than 2,000 years ago. Sabi nga niya sa Mateo chapter 28 verse 18 to 20, ang lahat ng otoridad sa langit, sa lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Ang tanong, sino po ang sinabihan dito ng Panginoong Hesus? Sino po ang kanyang kausap noong kanya pong sinasabi ito pong mga pananalita na ito? Ang kanya pong mga tagasunod. At ang lahat ng sumusunod sa kanya. So tayo po ang kausap ng ating Panginoong Hesukristo. Noong sinabi niya na humayo kayo at gawin ninyong alagad ang mga bansa o ang lahat ng mga bansa. Ang pagkaalam at pagkaunawa sa kabuuan ni Kristo ay nagbibigay ng katiyakan sa atin na si Kristo ay sapat sa bawat pangangailangan. Kapag tayo po ay nagmimisyon, marami po tayong nai-encounter. Marami po tayong nakakasalubog na mga tao nasa espiritual na pagkaalipin, kahirapan, karamdaman, kawalan ng pag-asa. Tama po ba? Kasi minsan naging ganyan na rin tayo. Ganyan din po ang ating dating kalagayan. Tayo rin po noon, mga kapatid, ay naging alipin ng kaaway. Naging bihag tayo ng kaaway. At ang atin pong ginagawa ay pawang kasalanan sa harap ng Diyos. Tayo po noon ay naging naranasan natin ang kahirapan, karamdaman, na walang kagalingan at kawalan ng pag-asa. At yun ang nais ng Diyos na makita sa atin. Na tayo naman ngayon
ang magbibigay ng pag-asa sa mga taong wala nito. Ang kapunuan ni Kristo ay nangangahulugan na siya ay sapat upang matugunan ang bawat pangangailangan. O dapat tayong mag-alok ng higit pa sa mga panlipunang solusyon upang matugunan po ang pangangailangan ng ating pong kapwa o ng kapaligiran. Dapat nating dalhin ang tao sa isang relasyon patungo sa ating Panginoong Jesus. Ituro natin sa kanila na dapat magkaroon sila ng relasyon sa ating Panginoong Jesus. Amen? Yan po ang ating ituro sa kanila. Ituro natin ang relasyon sa ibang tao upang sa ganon, maranasan po nila ang kalayaan, maranasan po nila ang kasaganaan, kagalakan, at pagkakaroon ng pag-asa sa kanilang buhay. Ikalawa, our fullness in Christ. Ang ating kapuspusan kay Kristo. Sabi po ng verse 10, at dahil sa inyong pagkikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Pansinin po natin mga kapatid, yung talata. Kanina, sa unang punto na sinasabi po ng mga talata na ito, yung kapuspusan ni Kristo. Ngayon naman ay ang ating kapuspusan kay Kristo. Naunawa po natin? Nakuha po natin? Kanina, yung una pong punto ng talata na ito ay sinasabi yung kapuspusan ni Kristo. Ngayon naman, ang ating kapuspusan kay Kristo. Now, ano po bang ibig sabihin ito? Mula sa kapunuan o kapuspusan ni Kristo, tungo sa kapuspusan ng mananampalataya kay Kristo, ang mapuspos sa Kanya ay nangangahulugan na ang lahat ng kailangan natin sa buhay, kabanalan sa atin pong ginagawang pagbimisyon o ministeryo na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay matatagpuan sa ating kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Ang kapuspusan ni Kristo at ang pagiging kapuspusan kay Kristo ay nagsasanay sa atin para po sa gagawin po nating pagmimisyon o sa ating pong ginagawa. Wala po tayong pagkukulang dahil tayo ay kaisa na ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil si Jesus ang siyang bumubuno ng lahat. Si Jesus ang kumukumpleto ng lahat. At bilang mga mananampalataya, dapat nating kilalanin na ang ating kasapatan sa gawaing pagmimisyon ay nagmumula sa ating pakikiisa sa ating Panginoong Jesus. Hindi natin kailangang madama na kung hindi sapat yung ating resources o napakaliit lamang ng ating simbahan para tayo ay magmisyon. Hindi po yun ang dapat nating titignan. Amen. Ang ating pong titignan ay ang pagiging kompleto ni Kristo. Yung kapuspusan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ito po ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob, ng tapang upang tayo po ay makapagbahagi sa gawain po ng ating Panginoong Jesus. Ang ating kapuspusan kay Kristo ay nagbibigay po ng kapangyarihan upang magkaroon po ng pagbabago sa ating buhay. Sabi po ng verse 11, dahil sa pagkikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman, kundi sa pagwawagsi ng masamang hiling ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Baka sabihin ninyo yung salitang pagtutuli sa lalaki lang. Ano bang ibig sabihin ng pagtutuli na ito?
Hindi po ito physical na pagtutuli yung ibig sabihin. No? Ang sinasabi po dito na pagtutuli sa lumang tipan ay isang tanda ng tipan, okay? Covenant sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga tao. Ngayon po, kay Kristo, ito po ay nagpapahiwatig ng pagsuko ng ating lumang makasalanang buhay. Naunawaan po natin, ang ibig pong sabihin ng pagtutuli sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo ay nagpapahiwatig ng pagsuko ng ating makasalanang buhay. Isinusuko natin ang ating sarili, ang ating buhay, ang ating lumang pagkatao na kung saan ay makasalanan, marumi sa harap ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos na makita sa atin. Dahil diyan, dapat natin ipahayag ang pagiging sapat ni Kristo sa isang mundong naghahanap ng kahulugan sa lahat ng maling lugar. Ang bawat puso ng tao, tandaan po natin, ito po ay nagugutom, nauuhaw sa kapuspusan na tanging si Kristo lamang ang makakapagpuno o makakapagbigay nito sa atin. Kaya ang ating gawain ay itinuturo na kung saan ang pinagmumulan ng buhay at layunin ay ang ating Panginoong Jesucristo. At ang pagbabago ng kapuspusan ni Kristo sa atin at ang ating pagiging puspos kay Kristo ay ang pundasyon ng ating pagsaksi. Sa ating pong ginagawang pagbimisyon ay ibinabahagi po natin ang ating pagtotoo kung paano tayo binago ni Kristo. Sa madaling salita, bago tayo magpatotoo kung paano tayo binago ng Diyos, dapat meron talagang totoong nakikita na pagbabago na ginagawa ang Diyos sa ating buhay. Amen? Sabi nga, hindi ka pwedeng magturo kung wala ka namang natutunan. Dahil lahat ng mga natutunan mo, yun ang ituturo. Kaya kung paano ka binago ng Diyos, yun din ang ibabahagi mo sa iba. Kung paano kumilos si Kristo sa buhay mo, yun ang ipatuturo mo sa iba. Yun ang ituturo mo sa ibang tao. Ang pagbabagong inilarawan dito ni Pablo, ni Apostol Pablo sa mga talatang ito ay hindi dapat natin itago. Ano? Hindi dapat natin ito itago. Kaya nga sabi po ng Matthew sa chapter 5, ano? Tayo po ang asin at ilaw ng sanlibutan. Kaya hindi dapat natin itago kung paano tayo binago ng Diyos. Dapat maging lantad ang buhay natin para makita ng iba kung gaano kabuti at kapakapangyarihan ng ating Diyos. Amen? Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Sa madaling salita, pinipilit tayo na ilabas at ibahagi ang mabuting balita at yung pamumuhay natin na binago ng ating Panginoong Jesucristo. At bilang mga mananampalataya, tayo ay tinawag upang isabuhay ang bagong buhay na ito ng buong tapang at ibahagi ang mensahe ng pagbabago sa iba. At sa pamamagitan man ng ating mga salita, yung ating mga action o yung ating commitment sa dakilang atas ng ating Panginoong Jesus, yung kanyang Great Commission, tayo ay dapat maging agent ng misyon ng Diyos sa buong mundo. Ang mga misyon ay tungkol po sa pagdadala ng mensahe ng kaganapang ito sa isang mundong walang laman, nawawala, at nangangailangan ng tagapagligtas.
Ikatlo, our victory in Christ. Ang ating tagumpay kay Kristo. Tayo po ay nagtagumpay mula sa kamatayan. Dahil yan po ang unang nangyari sa ating Panginoong Jesus. Pinatunayan niya na nagtagumpay siya mula sa kamatayan. Dahil nung si Jesus ay namatay sa cross, ilang araw na siya po ay nabuhay mula sa mga patay. Ilang araw. Ha? Hello? Ilang araw po na namatay si Kristo bago siya muling nabuhay. Ha? 3 araw. Okay? Si Kristo po ay namatay, subalit sa ikatlong araw siya ay muling nabuhay. At yun po ay nagpapatunay lamang na napagtagumpayan niya na ang kamatayan. Tayo rin po mga kapatid, bilang mga mananampalataya, ay mapagtatagumpayan din po natin ang kamatayan. Sabi po dito sa verse 13, kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Ang sinasabi po dito patay ay hindi po physical na kamatayan, kundi spiritual na kamatayan. Sapagkat ang isang taong walang relasyon sa Diyos, siya ay patay. Siya ay patay. No? Kaya ang Ebanghelyo ay kwento po ng muling pagkabuhay. Sa pamagitan ni Kristo, binuhay tayo ng Diyos. Pinatawad tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. At ang bagong buhay na ito ay isang regalo o isang biyaya, hindi isang bagay na atin pong kinita, no? O tinanggap, ngunit isang bagay na si Kristo lamang ang tanging nakagawa sa atin. At ang gawang ito ng banal na biyaya ay nangangahulugan na ang ating mga kasalanan ay hindi lamang pinatawad, kundi ito po ay tuluyan ng pinawi ng Diyos. No? Tuluyan na tayong pinawi mula sa lahat ng ating kasalanan at karumihan. Ibig sabihin, wala na tayo sa ilalim ng pasanin ng paghatol. Malaya na po tayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, malaya na tayo. Malaya na tayo mula sa pagkaalipin ng kaaway. At ngayon ay nasa kamay na tayo ng Diyos. Kaya meron na tayong kalayaan. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Now, speaking of victory, yung pagtatagumpay ni Jesucristo sa lahat ng masasamang puwersa at kaharian ng mundo ay sinabi po rito sa verse 15, sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa cross, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang pinarala sa banla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Now, dito po sa talata na ito ay inilarawan po sa atin ni Apostol Pablo ang tagumpay ni Kristo laban sa espiritual na puwersa ng kasamaan o ng kaliliman. Ang mga pinuno at otoridad ay kumakatawan po sa kapangyarihan ng demonyo or spiritual darkness na minsan pong naggapos, nagtali sa sangkatauhan at nagpaalipin sa bawat isa sa atin. Ngayon si Kristo, sa pamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, alam po ninyo kung ano ang nangyari. Dinisarmahan ng Panginoong Jesus ang kaaway, ang diabo. Dinisarmahan. Ibig sabihin, wala na po kapangyarihan ang kaaway sa ating buhay.
Wala na siyang kapangyarihan. Dahil tinalo na sila ng ating Panginoong Jesus. At ang tagumpay na ito ay hindi lamang po isang nakaraang kaganapan. Mayroon itong patuloy na implikasyon sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Ang mga puwersa ng kadiliman ay wala nang sukdulang kapangyarihan sa atin o sa mundo. Tandaan po natin yan. Ang tagumpay ni Kristo ay ganap na at siya po ang namamahala at namamalagi sa atin bilang hari ng ating buhay. Amen? Kaya wala na pong kapangyarihan ng kaaway sa buhay mo. Amen. Dahil pinalaya ka na, maliban sa pinalaya ka na ng Diyos, armahan na ng Diyos ang kaaway para wala na siyang kapangyarihan sa iyo. Amen. At tanging ang kapangyarihan ng Diyos ang taglay-taglay mo ngayon. Ang taglay-taglay ng bawat isa sa atin ngayon. Amen? Ang pagkaalam at pagpaniniwala sa tagumpay ni Kristo laban sa kasalanan, kamatayan at kapangyarihan ng kadiliman ay nagbibigay sa atin ng tiwala at layunin sa atin pong misyon. Tayo po ay tinawag upang isabuhay ang tagumpay na ito at ipapahayag ito sa iba. Sa ating pong pagtatapos ng mensaheng ito, mga kapatid, isummarize lang po natin yung pinakamensahe ng ating Panginoon. Una, ang kapuspusan ni Kristo ay hindi lamang isang teolohikang katotohanan, kundi ito po ay isang missional na mandato. Ibig sabihin, ito po ay may pag-uutos sa atin. May pag-uutos ang ating Panginoong Jesus na dapat nating gawin. At tayo po yon. Tayo po ang sangkukumpleto, ang bubuo sa nais ng Diyos. At ang pagiging ganap na ito ay nagsasanay at nagbibigay ng kapangyarihan sa atin na ibahagi ang Ebanghelyo na may katapatan at may kumpiyansa o lakas ng loob na may bahagi ang salita ng Diyos. At sa ating pong pagpapatuloy ng misyon na ito, sa ating pong ginagawa o sa buong mundo, mga kapatid, alalahanin na atin na ang ating lakas, otoridad at ang mensahe na atin pong ibabahagi ay nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya wala tayong dapat ikatakot. Wala tayong dapat ipag-alala kung ano ang ating sasabihin. Sapagkat ang lahat ng lakas, otoridad at yung mensahe ay nagmumula sa ating Panginoon at ito po yung ilalagay niya sa ating mga labi upang makapagsalita po tayo ng may kapangyarihan at otoridad sa harap ng maraming tao. Ikalawa, tayo ay binago ni Kristo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Binago tayo ng Diyos kay Jesucristo. At ang pagbabagong ito ay hindi lamang po para sa ating kapakinabangan. Hindi rin dapat natin ito itago, kundi dapat din po natin itong ibahagi upang maging kapakinabangan din po ng iba. At yung kapangyarihan ang siyang puwersang nagtutulak sa atin upang gawin po natin ang pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. At bilang mga tagasunod ni Kristo, mga kapatid, mga kapwa ko mananampalataya, tayo ay tinawag upang isabuhay ang bagong buhay na ito. Amen? Amen. Kaya buong tapang at natin pong ibahagi ang mensahe ng pagbabago sa ibang tao. At sa pamagitan po ng ating mga salita, ng ating mga ginagawa, o ng ating pong commitment sa dakilang utos ng Diyos, tayo po ay dapat na maging agent ng misyon ng ating Panginoon sa buong mundo. Kapag tinitignan po natin ang mundo at yung ating pong paligid,
marami po tayong makikita. Makakatagpo tayo ng mga taong nasa espiritual na pagkaalipin, kahirapan, karamdaman, at mga taong walang pag-asa sa buhay. At ang kapunuan ni Kristo ay nangangahulugan na siya ay sapat upang matugunan ang lahat ng pangangailangan ng buong sanlibutan, ng buong iglesia at pangangailangan ng bawat isa sa atin habang ginagawa po natin ang pagbimisyon. Dapat nating dalhin ang mga tao sa isang relasyon sa Diyos na makapagpapagaling sa kanilang mga sakit, sa kanilang magpapalakas ng kanilang kaluluwa, at makapagpanimbalik sa kanilang relasyon sa ating Panginoon. And lastly, tandaan natin na ang ating pundasyon ng misyon ay ang tagumpay na naipanalo na ni Kristo laban sa kasamaan, laban sa kadiliman. Tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan at kapangyarihan ng kadiliman. Hindi na tayo nakatali sa ating nakaraan. Tayo po ay buhay, pinatawad at nagtagumpay dahil po kay Kristo. Amen? At ang tagumpay na ito ang isang magtutulak sa atin na ibahagi ang Ebanghelyo at mabuhay tayo ayon sa kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Jesus. Maraming tao sa buong daigdig ang nabubuhay sa ilalim ng espiritual na pagkaalipin. Alipin sa kasalanan, idolatry, huwad na relihiyon, at kapangyarihan ng demonyo. Ngunit, ang tagumpay ni Kristo sa cross ay nangangahulugan na nagdadala tayo ng mensahe ng kalayaan. Amen? At ang pagtatagumpay ni Jesus ay pinuputol niya ang bawat kanigala at pinalaya niya ang mga bihan. Sa mga misyon natin pong ginagawa, tinatawag tayo na ipahayag na walang kapangyarihan napakadakila at walang kadilimang nagpapailalim na hindi kayang daigin ng ating Panginoon. Dahil ang ating Diyos ay mas makapangyarihan. Amen. Kayang daigin ang anumang kasalanan at ang anumang kadiliman na patuloy po na ipinakalat ng kaaway. Lahat po tayo, mga kapatid, ay makakaranas ng kalayaan. Kaya iparanas po natin sa iba kung ano pong kalayaan natin pong nararanasan ngayon. Upang sila po ay makatagpo din kay Kristo. Dahil si Kristo ay nagtagumpay, maaari natin ipahayag ang kanya pong ebanghelyo ng mayroong katapangan. Walang espiritual na puwersa na maaari makapag-antala sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Amen ba? Amen. Ulitin nga po natin, walang espiritual na puwersa ng kadiliman na maaari makapag-aantala sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Now, dako po tayo sa ating practical na application. Bawat isa sa atin ay tinawag upang makibahagi sa misyon ng Diyos. Sa pamamagitan man ng panalangin, pagbibigay, o tayo mismo ang gagawa, ang magbabahagi ng mabuting balita sa iba. At ang kapunuan ni Kristo ang siyang magtutulak sa atin upang tayo po ay kumilos, upang gawin natin kung ano po ang iniatas ng ating Panginoong Jesus. Kung si Kristo ay ganap na Diyos at sapat sa atin, kung gayon, ang ating buhay ay dapat lamang pong nakatuon sa pagla sa Kanya sa paligid natin. At sa ating pong strategy bilang isang iglesia, dapat natin iayon ang estratehiya at plano sa misyon ng ating simbahan sa pagkaunawa sa kabuuan ni Kristo. Nangangahulugan ito na tumuon sa pangangaral kay Kristo, pagdidisipulo sa mga mananampalataya,
at pagtatanim ng mga simbahan na nagpapahayag ng kanyang Panginoon. Hindi tayo dapat limitahan o hadlangan ng kaliitan ng ating simbahan o kongregasyon. At para po sa ating kaalaman, alam niyo po ba na ang KAMACOP o yung Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines or KAMACOP, may idea po ba sa inyo kung ilan pong simbahan meron sa kabuuan dito sa Pilipinas? More than 3,000 churches. More than 3,000 churches sa buong Pilipinas. Meron po ang KAMACOP o yung Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines. Maliliit lang na simbahan, pero mabilis po ang paglaganap ng mabuting balita. Dahil marami pong mga manggagawa ang ating Panginoon na naging tapat at very committed sa kanila pong ginawang pagmimisyon at pagbabahagi ng mabuting balita. At tayo po mga kapatid, ang ating pakikilahok at pakikibahagi sa mga misyon ay dapat po na nakabatay sa kaganapan ni Kristo. Dala natin ang mensahe ng isa sa may hawak ng lahat ng kapangyarihan at otoridad, at yan ay ang ating Panginoon. Panginoong Jesucristo. Meron din po tayong mga missionaries sa buong sa maraming bansa, hindi lamang po dito sa Pilipinas. At yung mga missionary na ito ang isang dapat nating suportahan. Sila ang dapat nating suportahan sa pamagitan po ng panalangin. At kung ano po ang kaya nating maibigay sa kanila. In the church, no, ang ating pong simbahan ay napagkasunduan po ng leadership na doon po sa ating ibinibigay na tithes and offering ay doon po tayo kumukuha, no, ng percentage upang sa ganun po ay atin pong maibigay sa mga missionaries na ito bilang tulong para sa kanila. At higit sa lahat, yung panalangin sa kanila na nawa mapagtagumpayan po nila ang hirap na kanila pong dinaranas sa buhay. Marami po pinagdadaanan ng ating po mga missionaries, mga kapatid. At alam po nila yon. Aware po sila sa kung anong mangyayari sa kanila. Lalo na sa mga bansa na kung saan ay sarado mula po sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Doon po ang mga missionaries na ito ay nakakaranas ng mga persecution. Mahirap mag-initiate ng gospel. Kasama po nila ang kanila pong pamilya minsan. Pero hindi po nila yung alintana. Sapagkat ang kanila pong commitment sa ating Panginoong Jesucristo ang kanila pong ginagawa. Subalit, lubos din po silang umaasa sa ating pong pagsuporta bilang isang mananampalataya or sa community of faith. Inaasahan po nila ang ating panalangin na mapagtagumpayan nila lahat ng kanilang mga pinagdadaanan, lalo na sa kanilang pagiging missionary. Kaya mga kapatid, ito po ang challenge sa atin. Kung ano man ang inyo pong kasuotan ngayon o nire-represent na bansa, huwag po natin kalimutang ipanalangin ang mga bansa na yan. Ano? Huwag po natin kalimutan higit sa lahat ang mga missionary sa mga bansa na yon. Of course, kahit hindi nyo man kilala, no? Kilala yun ni Lord. Ipanalangin nyo lang sila. Amen po ba? At yan po ang ating papel. At higit sa lahat, kung ikaw ay tinans ni Lord para magbahagi ng kanyang mabuting balita, you can be also a missionary. You can be a missionary at home, in your family, your loved ones, friends, neighbors, at sa iba pa. Yan po ang binibigyan din natin
sa buwan po ng October sa ating pong Missions Emphasis Month para po sa mga manggagawa ng ating Panginoon na nagpapalaganap ng mabuti balita. Magandang umaga po sa ating lahat at patuloy po natin purihin sa Panginoon at paglingkuran ang